So, bukod pa dyan, sinabi din niya, tinakil din at tinanong kasi ng media, ano po yung proposal niya na maghiwalay ang Mindanao. Ini-reiterate niya ang kanyang posisyon. Wala siyang kagustuhan to dismember the Republic. Sabi niya ganon. Ito ay pitik lang. It is a reminder, hey, it is a reminder na hindi lang po, yung mga nagpaplano ng charter change ay hindi lang po sila ang tao dito sa Pilipinas. They are not the only citizens. Now, he did go into historical discussions. Ngayon daw, napapansin na ang Mindanao. Pero dati, historically, hindi. Parati daw nahuhuli sa budget and so on, at pati sa mga plano. Pero ngayon, hindi na. Although, nung presidente siya, sabi niya, hindi niya ginusto na Mindanao above the rest of the country. Hinahabol lang. In other words, ang paalala ay Mindanao is part of the Republic. So yung sinasabi niyang looking into, that's why he was careful, ha? Para dun sa mga mga masyadong na-excite. He was very careful to say, pag-aaralan namin kung paano ihihiwalay legally. Diba? So, wag ma-excite. Kasi ang explanation niya ngayon is kailangan i-remind kasi ang mga taong nasa poder, the people who are in power, na hindi lang po sila ang taong bayan at ang kanilang pamumuno ay hindi lang para sa benepisyo ng mga kaibigan nila, kundi para sa buong bansa at kasama din po yan ang Mindanao. Gabi sa inyong lahat. Sorry. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. At kakatapos lang po ng pahayag or meeting pakikipag-usap ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa media doon sa Davao. At maganda yung balitaktakan at maganda din po ang exchanges. So let's get right down to it. Medyo gabi na kasi tayo mag-uumpisa. So unang-una ay pinaliliwanagan niya yung kanyang posisyon. Maraming katanungan ng mga tao matapos ang kanyang pahayag o talumpati sa Cebu at napansin na napakaiba ng kanyang tono kumpara dun sa tono niya dun sa Davao City nung siya po ay nagbigay ng pahayag dun sa prayer rally noon sa Davao. Gayunpaman, nagsisettle na yung issue at nililiwanag niya. Kinagagalak ko din na i-report na karamihan dun sa ating pagliliwanag din dito ay lumilitaw dun sa explanation ng ating dating Pangulo. At including yung sa paghihiwalay ng Mindanao, yung mga proposals dito sa pagbabago ng saligang batas. Okay, so let's get right down to it. Ang kabuuan niyan, ang buod nito ay simple lang. Number one, he has taken the stand na, first of all, hindi niya gusto. Ang personal niyang pananaw ay hindi siya sang-ayon sa pagbabago ng saligang batas. Wala siyang nakikita na may problema dito at okay daw, maganda ang ating 1987 Constitution. Mahalaga ito. Ayaw na ayaw niya, do not tinker with the Constitution. Gayunpaman, alam niya na bahagi din ng ating saligang batas ang pagbabago nito. So, sticking to the Constitution, okay lang daw lang sa kanya ang pagbabago nito. Ngunit, ang pinakaayaw at pinagbabawal ng saligang batas ay kapag ang mga tao ay magbe-benefit dito, lalong-lalo na pag in-extend ang term. Sinabi ng Pangulo, ang mga opisyalis nito ay inelect for a particular term and that they should stick to that. Echo ito dun sa sinabi niya sa Cebu. In fact, sinabi niya uli ay kung saan ka na inabutan ng tadhana, dun ka na lang. So, 6 na taon ang termino ng presidente at dapat matapos ang 6 na taon, tapusin na yan. Kung babaguhin man ang saligang batas, ang term na ginamit niya progressive, but actually what he meant was prospective kasi yun po ang wika ng batas. Ang pagbabago ng mga batas, maging ordinaryong batas o patakaran, kailangan, lalong-lalo na ang saligang batas, kailangan prospective, mag-a-apply in the future. Hindi yan mag-a-apply immediately para doon sa mga nakaupo. Tila yata may alam ang ating Pangulo dahil very insistent siya dito. Kailangan progressive or rather what he meant was prospective. Okay. In fact, in-explain niya, bakit ganun? Bakit dapat prospective? Ang sabi niya, kapag ikaw ay nakaupo sa posisyon, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Pangulo, napaka-powerful mo, makapangyarihan ka. At kung ano man ang panigan mo, yun ang usually mananalo. In fact, sinabi niya, ang BO-BO mo naman, kung matatalo ka pa doon sa pinapanigan mo sa isang referendum. And therefore, sabi niya dapat hindi nakikialam ang Pangulo dyan.
And in fact, ayaw na ayaw din niya yung pag-introduce ng foreign na konsepto. Okay. Teka muna. So, bilang pagbabahagi ng kanyang personal na posisyon sa pagbabago ng saligang batas, bukod sa in-underscore niya na hindi siya sang-ayon sa kahit anong pagbabago nito, sinabi din niya na wag daw sana mag-introduce ng mga foreign na konsepto with the intention of not within the intention of the original franchise. Meaning kung ano ang tungo o intensyon ng saligang batas, wag silang lumayo doon. Kahit nga daw ang mga economic provisions, sabi niya, I don't care. Pero kung siya mismo tatanungin, hindi siya sang-ayon din sa pagbabago nito. Okay, ulitin ko para dun sa mga medyo panatiko. Tungkol dito, bukod pa dyan, inulit din niya. Ang federalism and so on ay medyo foreign yung konsepto. Sabi niya, kinasanayan na, kinagisnan natin ang presidential system, wag na tayong lumayo doon. This is not, sabi nga niya, the time to make changes. The Constitution is good. Do not change it. I am comfortable with the presidential type. That is his personal opinion. Okay, check ko nga. Sabi ni Queen Yeta, advisor ka dati ni PBBM, anong mali? Baliktad po, ako po ay press secretary niya, hindi po ako advisor niya. Although dinadala ko sa kanya ang mga naririnig namin o yung mga emergent communications o emergent issues ng taong bayan sa kanya. Hindi po ako nag-aabiso sa ating Pangulo, lalong-lalo na on constitutional matters. Mayroon po siyang legal counsel. Ang Presidential Legal Counsel ay none other than Secretary Juan Ponce Enrile. Hanggang ngayon po, siya din po ang Presidential Legal Counsel. In fact, nabanggit ng ating dating Pangulo na kailangan daw sumangguni ang ating Pangulo dito sa kanyang mga abogado at sa legal counsel. Sinong nakakamiss kay Harry at sinong Harry yan? I'm assuming that's my Harry the Dachshund. Tulog na po. It's after 10 o'clock. Ang gising na gising si Sir Berus. Siya po yung gising na gising sa ngayon. Okay? Sabi ni Finay Brat, nag-work naman kasi ang current system, mawala lang talaga ang mga greedy na tao. Totoo yan. At yung pagtatanggal sa mga greedy na tao, yan po ay nasa ating power. Diba? Tayo po ang naglagay sa kanila sa poder and tayo din po ang magtatanggal sa kanila sa susunod na eleksyon. Or, should there be some other opportunity to do so legally, then I'm sure magagawa natin yon. Sabi, si Jean J ay inaantok na. So, maraming salamat dumaan ka. Sige, mag-replay na lang bukas. Ingat-ingat, matulog ka na maayos. How did the train law ruin the middle class? Wala naman pong nagsasabi ng ganun. Sinong nagsabi niyan? Okay? So, bukod pa dyan, sinabi na niya, tinakal din at tinanong kasi ng media, ano po yung proposal niya na maghiwalay ang Mindanao? Ini-reiterate niya ang kanyang posisyon. Wala siyang kagustuhan to dismember the Republic. Sabi niya ganon. Ito ay pitik lang. It is a reminder, hey, it is a reminder na hindi lang po, yung mga nagpaplano ng charter change ay hindi lang po sila ang tao dito sa Pilipinas. They are not the only citizens. Now, he did go into historical discussions. Ngayon daw, napapansin na ang Mindanao, pero dati, historically, hindi. Parati daw nahuhuli sa budget and so on, at pati sa mga plano. Pero ngayon, hindi na. Although, nung presidente siya, sabi niya, hindi niya ginusto na Mindanao above the rest of the country. Hinahabol lang. In other words, ang paalala ay Mindanao is part of the Republic. So, yung sinasabi niyang looking into, that's why he was careful, ha? Para dun sa mga mga masyadong na-excite. He was very careful to say, pag-aaralan namin kung paano ihihiwalay legally. Diba? So, wag ma-excite. Kasi ang explanation niya ngayon is, kailangan i-remind kasi ang mga tao nasa poder, the people who are in power, na hindi lang po sila, ang taong bayan at ang kanilang pamumuno ay hindi lang para sa benepisyo ng mga kaibigan nila, kundi para sa buong bansa at kasama din po yan ang Mindanao. Okay? Wala po yata akong narinig yung ipapatay. Okay? Tsaka bawal yung ulit-ulitin ko dito.
Sabi ni Georgina, paano yan? Baka isasabay na daw yung plebisito sa eleksyon. O, tulad nga ng sinabi namin, hindi naman tumigil ang People's Initiative. Ngunit, yun na nga. So, papansinin din natin yung sinabi ng ating Pangulo. Once na mag-umpisa ang Constituent Assembly, hindi na po mapipigilan yan kahit sabihin nila na para sa economic provisions lang yan. Whatever changes they're going to make in the Constitution, hindi nyo kayang limitahan yan once nakaupo na ang plenaryo. And so, what do you mean paano yan? We should accept yun nga, tutuloy-tuloy talaga yan. Para dun sa mga naniniwala, ewan ko, yung mga nag-call sa atin kahapon, sabi, hindi ba sabi, wala na? Ano yan? Wala na nga, tapos na daw yung People's Initiative. Sure, kung naniniwala kayo dyan, may ibebenta akong bridge sa inyo. Ito, sabi ni Raa, didn't PRD want parliamentary federalism? There's a difference between wanting and fulfilling a campaign promise. Diba there was even the series of information dissemination which featured Ms. Mocha. I'm not sure about that one because I was working under ASEC Mocha at the time. Now, ito po yun. Ito po. Sabi niya, federalism has always been a dream and Mindanao has always dreamt of a Mindanao Republic and so on. Ngayon, matagal na, ito hindi niya in-explain kanina, pero sinabi niya, hindi, he's comfortable with the presidential system. Now, a little bit of history might explain this question, yung sa question niyo. Part ng campaign, walang sumuporta kay Presidente, kay then candidate Rodrigo Duterte nung siya ay tumakbo ng Presidente. Paalala ko lang sa inyo, nung una niyang SONA, siningil nga niya yung mga kongresista at sinabi niya, sa inyo, ilan lang sa inyo yung sumuporta sa akin, dalawa. Kayo naman, di naman kayo sumuporta sa akin. Remember this part? Alright. So, kailangan niya pa rin ng suporta on the local level. So, ang mga sumuporta sa kanya ay mga mayor. At marami sa mga mayor, hiningi iyan, federalism. Now, bakit nagkaroon ng idea ng federalism? Dahil ang local government code natin ay patikim ng federalismo. Increased autonomy of the local governments. Kung sakaling mag-work yun, mas magde-devolve further yung autonomy na yun. Ibig sabihin ba nun, kailangan madaliin? Hindi po. Kaya nga po, inumpisahan yan sa local government code para matesting kung kakayanin natin ang federalismo. Nung naging presidente si Pangulong Duterte, finulfill niya yung campaign promise na yun at pinautos sa komisyon na pag-aralan ang federalismo. Ang findings, hindi kaya. Bakit? Among others, yung rate of poverty, yung development in the Philippines, that is very spotty. A lot of them are concentrated in large cities and in certain areas, Cebu, Metro Manila, Metro Davao, and so on. Paano kung magka-federalism and some states are richer than the others? The poorer states would be very susceptible to an insurgency. At isa pa yung problema, mayroon pa tayong very active insurgency at the time. Pagka mayroong insurgency at may mahinang state, all the insurgency has to do is defeat that local state and they can create their own country. So rather than dismember the republic, the president said it is not the time for a federalist government. Okay. So yun po yung history nun. Sinagot din niya yung tungkol kay Pastor Quiboloy. Now, two things are noticeable dun sa mga sagot niya. Number one was that ang sinasabi niya, yung summons na yan ay extraterritorial. Well, he didn't use the word, pero yun ang ibig sabihin niya. Pag extraterritorial, ibig sabihin extra-jurisdictional. Meaning, wala si Pastor Quiboloy sa jurisdiction ng Estados Unidos kung saan may hukuman na allegedly nagpapatawag sa kanya or nagpapalitis sa kanya. Ang sinasabi ni dating Pangulo, walang jurisdiction yung hukuman na yun, nandito siya. At hindi dapat sinusuko ng isang republiko, ng isang bansa, ang isa sa kanilang mamamayan para humarap sa dayuhang hukuman. So, he is not required to respond to the summons, sabi ng Pangulo. Gayon pa man, sabi rin niya, maliit na bagay yon para sa Estados Unidos at malabong ipatawag siya o gawing national issue, kumbaga. Okay? So, marami rin katanungan, paano kung ganito ang saligang batas and so on. So, ang sabi ng Pangulo, maraming tinatanong tungkol dun sa allegedly ang kahinaan ng current constitution. At sabi ng Pangulo, ang problema nga ay hindi po nag-file ng certificate of candidacy si Jesucristo. Meaning, kahit sino mag-occupy ng posisyon, maging presidente man yan o ibang government position, hindi po perfect ang tao kung kaya't may mga batas tayo that help address that. But even with those laws, hindi po perfect ang sistema. Ngayon, tinanong din sa kanya yung issue tungkol sa isang sakong mga bang-bang. So, dun sa,
Dun sa sagot niya, ang sinabi niya is, ang category niya of gun ownership is collector. So marami siyang baril. And in fact, ang sagot niya doon, ba't naman ako manghihingi ng baril? Ako pa magbibigay sa kanya. Ako pa mag-supply. Okay? Because he has a lot of guns. So he says that it is a silly thing. Wag dapat pansinin, hindi significant at walang logic. Sabi nga niya, we will never run out of idiots in government. Let them be. Okay. Hindi rin lahat makukuha natin. Sabi niya, kahit dun sa saligang batas, no matter how much we want to put in or to change, we don't get everything that we want. So, kahit ang Mindanao ay gusto nila ng additional or gusto nilang humiwalay, hindi daw pwedeng Mindanao over the rest of the country. So, and finally, he is asked about, I suppose, the ICC, and he told the president, ay nako, kayo, magsangguni na lang kayo dun sa abogado ninyo, sa legal counsel ninyo, and I will take care of myself. Huwag niyo akong problemahin. Okay? Tapos, he further elaborates on the problem of foreign meddling dito, particularly yung United Nations and other countries who have the temerity to tell us what to do. So ang sinasabi niya, tayo pa talaga yung pagdidiskitahan daw tungkol sa human rights, samantalang yung oppression ng 400 taon ng Espanya at ng 50 na kataon ng Estados Unidos hindi naman nila ina-acknowledge. So para sa kanya, how ironic that you should talk to us about human rights when you have not addressed your oppression of us under the American colonial period. Sabi pa nga niya, look who's talking. Okay? So, mayroon po ba kayong katanungan? Sabi ni Gear, okay naman sa amin, Rick. Ay, okay. Okay. Okay, wala pa akong nakikita. Puro nag-uusap siya. Sabi ni Mighty Tamba, may hatol of verdict ba kay Pasto sa USA? Wala pa nga po. Kaya nga po may summons para maharap sa paglilitis. Ay, magandang gabi kay... Hello po, good evening to everyone here. Sabi ni Saldi, good evening, watching from Saudi Arabia siya. Sabi ni Irish Dawn, can you kind of foresee where this is going? We kind of do, yeah. Yes, actually, I've seen the ads on YT directly attacking Senator Amy and the Dutertes. Yes, as a matter of fact, I have. Yung iba nga, lilitaw pa dito, if I'm not mistaken. And yes, they're grossly unfair, but they're ads. We don't have to believe them. And in fact, you can skip ads, di ba? Skip those ads. Nakaloka sila. Outfit of the day daw muna tayo. Kailangan ko bang tumayo? Yes, galing po ako sa meeting. Pagka-uwi ko, medyo late na. Tamang-tama, nag-live ang ating Pangulo. So, inintay muna natin yan. Ano ba tong blouse na to? I know, it's some kind of designer label. I have no idea. Bigay to ng ate ko. So, yes to, ano ba yan? Sabi ni Don Mags, FPRD sa Cebu City, kung anong gusto Tatay Digong, we support para sa bayan si Pastor ang what? Where did I get my blouse? Abroad. When I visited my sister in the US, siya yata bumili nito para sa akin. Yeah. Tignan natin kung anong label, hindi ko po alam, but my sister's very fond of shopping. Apparently, it's a thing in the US. Sabi niya kasi nung nandun ako, when I visited her, take note, para dyan sa mga nagsasabing bumisita ako ng China and therefore pro-China ako, bumisita ako sa US and therefore pro-US ako. Wala kaming ginawa ng ate ko kundi mag-shopping. Kaya ubos ang allowance ko. So, anyway, yes, that's all I did. You know. Sabi ni Amik, don't forget, like, share, follow, subscribe. Ano bang nangyayari dito sa YouTube? Bakit kayo nagkakaganyan? YouTube, okay naman tayo dyan. Nakikita nyo naman ako. Okay, chine-check ko lang kasi ang Google nakakatawa. Biglang nag-require ang Google ng kung anik-anik.
So, sabi naman dito ni JC Forco, good evening, it's a pretty blouse. Thank you very much. I like it. Hindi ko na po ito na na naipakita yata sa karambola or I was able to wear it once. Alam mo naman. So, wait. All right. Okay na. Ayan na. Bakit ganun? Meron na naman. Okay, chine-check ko lang po kasi nag-ano ang Google. Ayan. Okay. Are we going to see and feel these awesome rallies? Sana naman exciting and an outlet for the country. I agree. Ang freedom of speech at pati itong mga ano natin, itong, how do you call this? Itong mga rallies and so on, lahat po ito ay paraan, ay means, it's a pressure valve. Kapag masama ang loob ng mga tao o sa tingin nila they are dissatisfied, yung mga pagpapahayag, pagsasalita ng ganito ay paraan para mailabas yung sama ng loob. Kapag sinusuppress ito, it's a form of oppression kasi garantisado nga sa ating saligang batas ang pagbibigay ng sarili ng mga opinion natin, yung freedom of speech natin, garantisado po yan ang saligang batas. And therefore, it's unfair to oppress us and to stop us from talking. So rallies are also a form of expression. So naintindihan ko yung excitement niya. Actually, di ba? Masaya. Si Ma'am Ireng is walking her dogs. Good morning. Nasa Vancouver po siya. Sabi ni M. Montejo Dags, minamanipulate na naman daw siguro ni you know who. Okay, clear naman daw ang YouTube. Sabi ni Ma'am Louise, kitang-kita daw yung pagiging shiny, shimmering, splendid yung aura ninyo right now. I wish. Pero maraming salamat po. Maraming salamat. I appreciate the compliments, everybody. Kahit medyo nagda-dry dito yung skin konti. Tapos meron tayong konting melasma. And yun yung pinapa-laser ko po. Ayan, sabi ni Ma'am Mercy, kapag forcibly pinagpatuloy ang PI para sa kanilang political comfortability. Si Ma'am naman ang haba. Comfort naman ay baka magwawala ang mga tao at makarepeat history na talaga. Sana si Tamba, di na niya ipatuloy kanilang group pag-suicide. Kumbaga, ang sinasabi ng ating dating Pangulo dito is, there are limits to what you want to do. There are limits to your power. At yung limits na yon ay nasa saligang batas. So dapat sumunod sila sa saligang batas kahit sa pagbabago nito. So ano yung mga gusto nila, di ba? Alam ni Presidente Duterte, dahil yung People's Initiative nila ay para makasolo yung House. So that's allocating more power to the House than was originally intended by the Constitution. There was no intention na baliwalain naman ang Senado, di ba? And although people say, mas malaki yung Kongreso, mas maliit ang Senado, bakit hindi patas na 1:1 yung vote? Well, they're not elected by the same kind of mandate. Yung electorate ng Senado, mas malaki. Ang electorate ng House ay mga distrito nila. Sabi ni Ma'am Larry Lynn, kakatunin ko lang, are we discussing the 2025 election and plebiscite? We're discussing the former president's very recent, kanina lang po, gikan sa masa. So, sabi ni Gier, have you read the post of VP Sara on the celebration of EDSA? It's posted on Lumino, sir. Sabi ni NLZ Beb, sabi ni Spock Sari, next prayer rally will be in March, not mentioning where surprise. Pupunta ako dun sa susunod. Yes. Sabi ni June, hi, watching from Milwaukee. I didn't get a notification that you're live. Somehow there's an issue with Google and Apple users. Don't forget to like, love, and share. Thank you po. Hi kay Ma'am Gina Fe, sabi niya nababalahura na talaga ng House of Representatives, naging House of Higher Court, House of Corruption. Oo nga eh. And grabe na rin sila mag-press con, araw-araw. Alright. Dahil pang Malacanang press briefings. Alam niyo kung bakit? Walang Malacanang press briefings or halos wala. Or at least not by the press secretary, di ba? Sabi ni Raven, ino-audit din ba ng ating gobyerno yung mga reward na tinatanggap ng PNP from Congress? A reward is not all. Bakit i-audit? The audit will be whether or not it was distributed. Ang layo naman po nito sa topic natin. Kasi nag-turnover si Tamba kanina ng worth 10 million to the PNP as reward from Congress.
Well, tinitingnan syempre kung talaga siyang na-disburse. So, meron pong proseso yan. Why? Nagdududa kayo dahil si Tamba ang involved. Ang dapat pagdudahan natin is bakit kaliwat kanan, allegedly, ang speaker ay yung kanyang mga companies or associated companies, yan, ay kaliwat kanan, bumibili ng kung anik-anik. Ang dami talaga, left and right. Nako, there's construction, there's media, lots and lots of media. Ay nako. Tinatanong ni OFW Hero, patay na po ba ang PI? No sir, kaya nga po nag-live, nag-meet the press ang ating dating Pangulo para ipaalala na dapat prospective ang changes to the Constitution. Kasi po itutuloy naman po talaga ang PI na yan. So let's see kung mababaliwala ang Senado. Kung sakaling mangyari po yung pagbabaliwala sa Senado, then alam na natin na merong i-railroad na measures dito. Ito pang sabi, and thank you for reminding me pala. Sabi ng Pangulo, tinanong ng ating dating Pangulo na, sir, ano naman kung baguhin, subject to referendum naman. Ha! Sabi daw ng dating Pangulo natin, ang sabi niya, syempre mananalo kung ano yung panigan ng presidente. Sabi niya, ang tanga mo naman kung hindi ka pa manalo niyan. So that's a given. It's impossible. Whatever it is that the government will side with, yun po ang nananalo. Bihirang-bihira po ang hindi. Pero in a referendum, in an election, talagang yung incumbent is very powerful. So, lalong-lalo na. So, para sa ating dating Pangulo, it's a done deal. Kung ano ang ipopropose nilang changes, yun na yun. So, if they overstep their bounds, yan ang usapan. So yes, FPRD has been consistent, especially on federalism. Yes po. Kasi may mga tao na super duper duper invested on the idea of federalism. Akala nila it's the answer to all our problems. Grabe ko perfect ng sistema. So ang problema, the conditions in the country, they're not prevailing. Ito, kukwento ko sa inyo. Nung unang na-broach yung idea na yan, merong grupo, pinag-usapan ni Nasas at ni Ma'am Joey ito na may grupo na super duper pro-federalism sila. And I don't mind, a lot of them are my friends. Ang problema, pagka may isang tao na mag-express na hindi pa ako sold on the idea, katulad ko, grabe ka bashing talaga, sinunod-sunod kung ano-ano, minumura-mura ako, sabi tama daw ako, kung ano-ano daw pinagsasasabi ko, kaya siya dapat daw federalism, hindi ko daw naiintindihan, at hindi ko daw sinasagot ang kanilang mga katanungan. Para sa akin, number one, pag binastos mo ako, bakit ako sasagot? Okay. And then I found out that they're so invested in it that they cannot take another opinion. Well, I stopped talking about it, but nung si Pangulong Duterte na ang nagsalita, then pinalaganap natin yung kanyang mensahe. Which is not to say we didn't predict it. We did. We knew. Kasi nga, ang dami, dahil minonitor namin yung mga yung discussions doon sa Commission on Charter Change nung panahon ni Presidente Duterte. So yes, you're right about that. Hindi siya nag-flip-flop. He has been consistent. Hindi lang po kasi, may mga tao kasi who are not interested in reiterating his message na kailangan pag-aralan first, and then nung pinag-aralan, lumabas na hindi pa tayo ready. So kailangan, but it's no accident na grabe, inariba pa lalo yung anti-insurgency move. That way, conditions will be better. Not only that, na-fulfill ng ating Pangulo yung campaign promise niya to at least try to present federalism to the Filipino public and try to get it done. Hindi talaga kaya because the conditions are not favorable to it. Sabi ni John Gue, nag-exist pa ba ang PCOO? PCO na po sila ngayon. Wala po ako naririnig sa kanila. Tempted akong sabihin something andun yata sila tumutulong sa mga intrigero. Anyway, meron naman pong PCO. I'm not very, very sure yet exactly what they're doing other than yung nagko-contribute dun sa SOCMED nila. Sabi ni Kit, so ang susunod na prayer rally ay nasa diary mo na, Attorney Luzon. That's what you think. Hindi ko rin sasabihin, ayaw i-announce ni Spoksari, hindi ko rin i-announce. Hindi naman kasi ako nasa position, hindi naman ako organizer. Basta nasabihan na ako. Ako yung nag-iintay ako, sabihan ako. Ngayon, pupunta na po ako sa susunod. Or at least, I hope makakapunta ako sa susunod.
Sabi ni OFW Hero, at maganda po yung sinabi niya. Sabi niya, kaya pala daw nadagdagan ng budget ng COMELEC kahit hindi naman daw nag-ask ito ng pera. Nag-anticipate po sila ng referendum. Oh, alam na. Ngayon, nagmamadali sila. Remember? So, ngayon, hindi na daw. Isasabay na daw sa 2025. Anong ibig sabihin nito? Nagtutunugan si dating Pangulo at si Pangulong Marcos. So, kung smart ang present administration, they will allow the referendum to be conducted sa 2025. Kung kakayanin, ha? Kung kakayanin kasi, doon sa Senate hearing ni Senator Amy, sinabi ng COMELEC baka hindi kayanin sa 2025. So, tignan po natin. Sabi ni PHRA, tinanggal po ba kayo ni PBBM, ma'am? Hindi po. Ako po ay nag-resign. And, ay, saka na ako magkwento niyan. Kasi bago magsusunod na rally, ikikwento ko yan. Tingnan natin. Sabi ni Ma'am Marilu, subscribe muna yung mga hindi pa nagsusubscribe sa YouTube. At follow na po yung mga hindi pa po nagpa-follow dito sa TikTok at saka sa Facebook. Sabi ni Ford Tupas, yung ulyanin na yan, it's a trap. Remember how Tatay Digong can even discuss history? Oo naman. In fact, yung isang nung dumadalaw ako, as much as possible, nagdadala ako ng libro na regalo. It's the least I can do for somebody who I felt did wonders for the country. It was not a perfect administration, but here is somebody who tried more than everybody else, all the other presidents combined, including this one. Sabi ni OFW, meron po na without na, oo. Di ba, binasa ko na yata yan. Demystifying says, I like the clarification and emphasis on previous jurisprudence, Neri case by Senator Tolentino over Senator Ontiveros' demand for Quiboloy to appear in the Senate. Duterte pa rin. Neri case. Dun sa Neri case, the cabinet officials were not required. Hindi, yun yung kay General, Neri. Basahin ko ulit. Hindi ko sinasabing sa Manila, wala pa akong sinasabi na lugar kung saan yung next na rally. Ang sinasabi ko lang ay pupunta ako. Sabi ni June, mas pabor kami sa federal government kaysa term extension o kahit yung economic probation. Probation is masyadong halatang may tinatago kasi. Kasi pag FedGov, mas okay kasi diverse ang culture ng Pilipinas. Yes, pero hindi pa nga tayo umaabot dun sa economic development. Sa punto na kakayanin ng lahat ng mga estado yan. So, what we have to be working on is development. Eh, ang problema, tingnan nyo yung 2024 budget. It is not a developmental budget. It is not a budget designed to help the country develop for progress, kumbaga, it is not an economic stimulus budget. It is in fact an economic killing budget. Kasi ayuda ang primary lumiit yung budgets ng ilang mga departments pero nag-set aside ng 500 billion para sa ayuda. Ryan Doy says, I personally am pro-federalism, so money trail is shorter and to minimize the people leaving the provinces to go to Manila just to get jobs. I also acknowledge that it needs to be studied more. Sabi ni June, imagine COMELEC will be used additional 9 billion pesos for plebiscite. And akala ko 12. 12 yata eh. Hindi ko naman ina-announce yung next venue. Imagine COMELEC will use sobra-sobra pa kahit sa Metro Manila lang sana o kahit free bus uli sa EDSA. Thank you kay OFW Hero. Nagpadala siya ng pangkape. Salamat po. Sabi ni Frank Hanong, yung ayuda parang in exchange ng pirma ng PI kuno at ginanap during BPSF. Bye! Sabi ni Brandon, mukhang takot talaga sila kay PRD. Pati vlog nyo, ang ads na lalabas sa anti-Duterte videos. Sino kaya gumagastos ng mga videos na yan? Oh, I'll give you one guess. Hoy, wag po kakalimutan, like, share, follow, subscribe.
Ask ko lang po if unconstitutional po ba yung PI since wala pong law na pinasa on how to implement. Yung 6735 na hindi, merong batas na pinasa. Pero sinabi ng Korte Suprema, incomplete yung batas na yon. And therefore, kailangan ng Kongreso magpasa ng batas para maging legal o valid yung PI. Can somebody answer itong si Bubles TV? Bakit daw hindi ako nakikita sa karambola? Sige, ako na lang. May isa pong opisyales na hiningi ang ulo ko at pinatanggal po ako sa sarili kong programa kahit nasa private sector na po ako. Ulitin ko po yon. Isang government official acting on orders ay tumawag sa DWIZ sa kanilang mga tagapamahala at may-ari at sinabi na kailangan tanggalin ako. Given the chilling effect of what happened with SMNI, natanggal ako. I would rather, and by the way, I would rather be removed kung ako lang kaysa yung mawalan ng prangkisa yung stasyon at maraming mawalan ng trabaho. Sabi ni Ford Tupas, oo nga, yung iba sabi doon kay Maharlika din. So parang ang ginagawa nila, mga pro-DDS, doon nila nilalagay yung ad na yan, kaloka, gano'n na sila kadesperado. Oo, of course. Kasi syempre, ang tatargetin nila, yung mga taong hindi pa sang-ayon sa kanila. Sabi ni Fra, sana mag-guest daw po ako uli sa SMNI. Sure, pag inask nila ako, huwag naman natin sila pangunahan. Sabi ni Coffee Pe, Senator Tolentino said that what they and the HOR are doing now is fourth approach to amend the Constitution. As per a commentary of Father Bernas, will this be legal? Fourth approach? They're going to constitute, there's going to be a constituent assembly. So anong fourth approach ang sinasabi nila? Sabi ni Happy Fam, na ang naalala ko po, nag-invite si FPRD kahapon sa fiesta daw po ng Davao sometime in June. Kaya naman, masyado kayong you're reading too many things. Hindi lang po 2-star generals. Sabi ni Ched, bakit po may mga floating status na 2-star generals? Ito po kasi ay hindi makadecide ang ilang mga nasa poder kung sinong ilalagay dun sa mga ilang mga posisyon. What is clear to them is who they don't like. So mga floating yung mga yan, hindi pa alam kung saan sila ipaglalagay. Hindi cannot be fired naman. Wala silang mali na ginawa. They cannot be removed. So yun. It shows na some people are just really, how do you call this? Overly cautious. Alam nyo na. Sabi ni Successful Soon Cutie, wrong timing ang pag-change ng Constitution kasi may impending recession. Actually, I agree with you on that one. Sabi ni Lay, hindi lang tokhang ng kabanang bayan, tokhang bloggers against sa gobyerno. Who's talking about tokhang bloggers against the gobyerno? The gobyerno. Actually, what she's saying is not clear. I think she's trying to troll me, but it's not going through because her message is unclear. So, hopefully, Ms. Lay, you can tell us exactly what you mean. Of course, while trying to avoid libel. Kasi once mag-libel ka, wala ka ng credibility. Okay, ito yung problema. Like I mentioned earlier, isasabay ba daw yung plebiscite sa midterm? Ito nga yung problema. Nagsalita po ang COMELEC chairman during the Senate hearing chaired by Senator Amy. At tinanong siya, point blank, ni Senator Amy, ano ba, kaya niyo bang magpa-plebiscite sa sa susunod na eleksyon? Hindi daw. In fact, the earlier that the plebiscite be conducted, the better. So actually, if the plebiscite were conducted before daw nitong June 2024, yun kaya pa nila. After that, they will be busy preparing for the next elections at baka hindi nila maisingit yung plebisito na yan kasi iba po ang magiging form. Yung mga forms, maaga po yan, nagsistart na ng printing. Sabi ni Gina Fe, pag nasama-sama kayo ni Attorney Vic, Glenn, Spocklock, Attorney Panelo, and you, very strong opposition against balahura politicos in this present administration. I'm sure they're running.
Or I hope they're running. Sabi ni Phil Shield, pwede pala yan mga government officials makikialam sa private sector. Hindi po ba bawal yan? Well, actually, the government is a has regulatory agencies at yun talaga nakikialam sa private sector. Unfortunately, hindi po regulatory agency yung humingi ng ulo ko. So, ganun lang po yun. Pwede ba raw may pumigil kay Hontiveros na kapwa senador kapag nag-cite for contempt niya si Kibuloy? Pwede kasing mag-dissent. Kung marami po ang hindi pumayag sa plenaryo, kasi kailangan pa rin yung contempt citation ay kailangan dadaan sa Senate President. Kapag hindi inaksyonan ng plenaryo, maaaring yung committee lang ang mag-cite in contempt. Ngayon, kung aksyonan ng plenaryo, yung buong body ang magboboto dyan. Kapag dun sa buong body magboto, kasama dyan kahit hindi mga miyembro ng committee at majority sa kanila ay hindi sumang-ayon, hindi po siya masasite in contempt. Okay? Sabi ni Bloom, last term na ba ni Tammy sa Congress? Maybe that's the reason why they're so desperate to amend the Constitution. Posible. I haven't looked it up. I'll have to do that. Okay. So, sabi ni Sakuragi, kalahati ng viewers ng Karambola wala na, isa ako doon. Ay? Kalahati lang po ba? Okay. Hindi lang po sa mga vlogs lumalabas yung ads na paninira kay FBRD at Ate Aimee, pati sa ibang vids, kahit sa songs ni Mandy Moore, na-listen ko lumabas, kainis ni try ko panoorin, grabe mga sinasabi. I think location related po yun. Wala na po bang kasunod na hearing sa PI? I'm sure meron pa po. Wala pa kasing committee report eh. Sabi ni Alara, mag-file na lang kasi ng kaso, walang silbi naman yung Senate inquiry ni Senator Hontiveros. Agree ako dyan. Kasi actually, ang iniimbestigahan niya is a criminal matter, according to her. Kasi may mga SH, at may mga labor code violations. So, kung sakasakali, bakit hindi dun sa hukuman o sa PNP for investigation? Ano naman ang ginagawa nilang batas? Sabi ni Ami, halos 75% ang nawala sa live viewers ng Karambola. Ang referendum daw, well, according to the Initiative and Referendum Act, a referendum is the power of the electorate to approve or reject a legislation through an election called for the purpose. Okay, and a plebiscite is the electoral process by which an initiative on the Constitution is approved or rejected by the people. Ito yung problema, sa RA 6735 referendum ang nakalagay, kahit sa People's Initiative to amend the Constitution. Sabi ni At Godi, ako din, buhat nung umalis kayo sa Karambola, di na ako nanood at nag-unsubscribe na rin po ako. Sabi ni Diego. Sabi ni Alain, baka trap yan sa Senado, baka nakaabang ang FBI doon kay ACQ. I don't doubt that. I don't doubt that at all. Malaki yung possibility din na yan. Ay, sabi ni Mr. Joy T. Nilo, I took a screenshot of Karambola views kanina sa YouTube, 50 views na. Sabi ni Ford, 1.2 billion pinaayuda sa Sultan Kudarat. Diyos me, para i-counter nila yung Cebu ni Tatay Digong. Tapos daming mga artist, pera na naman ng taong bayan na waldas para sa mga artist na yun. O, hindi lang yon. May paraffol, di ba? O, kakaloka. Sabi ni Lee, anong masasabi niyo po sa balitang 1-year anniversary ng presidente? Million budget paggawa ng mga jacket. Which president? 1-year anniversary? Magto 2 years na. Ano po yun? Sabi ni Ma'am Lien, si Hontiveros, masyadong mapapel. Feeling entitled sa lahat ng pinaggagawa niya, feeling attorney outlaw.
Sabi ni Ma'am Gina Fe, paubos na ang viewers ng Karambola, wala nang magic sarap from Turnipix. Hindi na ako nanood since Turnipix itinanggal sa Karambola. They asked me to leave. Sabi ni Christopher, posible po ba na hindi umattend si Pastor Kibuloy sa Senado sa March 5? Kapag ba hindi siya umattend, automatic ba siya na-issuean ng warrant of arrest? Yes. Pwede. Pwede, or pwede siyang bigyan ng one more chance. Ang alam ko dalawa dun sa rules ng Senate in inquiries in aid of legislation, 2 times. So kung second time yon, posibleng magpa-issue. Now, ang warrant has to be issued by the Senate President. So before the Senate President issues it, pwede pong magpa-vote yung plenaryo. Kung sakasakali, para hindi ma-issuean. Tignan natin kung ilan pong senador ang papanig kay Pastor Kibuloy dahil natulungan sila. Sabi ni Ma'am Mercy, mag-guest ka na lang sa Karambola, attorney, para magka-audience naman sila paminsan-minsan. Ha, kaloka. Actually, hindi talaga ako pwedeng magpakita doon or anywhere near that zip code yata. So, hindi ko po alam rin kung ano yung reason kung bakit hiningi ako. Pero, I suppose, ayaw nila na umabot doon sa audience ng radyo yung mga pananaw ko. Yun ang mali nila kasi ako na nga yung pinaka-moderate doon Pero, hindi rin nila kasi ako mapipilit magbago ng isip o magbago ng aking opinyon. Kung kaya, gano'n na nga yung nangyari, natanggal na, tinanggal na lang ako. Sabi ni 19 High, hintuan na ng Senado at Kongreso ang pag-imbita kay Kibuloy dahil tawag nila ay resource person pa. Tama naman kayo dyan. Sa totoo lang, bakit resource person pagkatapos sa pilitan pala yung punta? Sabi ni Raa, I didn't vote for BBM because kulang bilib ko sa kanya, but still when he won, I was hoping he would do well and succeed. Akong bumilib sa kanya. Nagulantang naman ako na ito pala ang tunay na siya. Alam nyo, di ba? Power and money, they will reveal the true person. Sabi ni Ma'am Gina Fe, marami pa ik-ik si Tambaloslos, mukha lang ang personal interest gamit ang kaba ng bayan, hindi naman personal pera niya. Ay, kapal moks pa more, solid Duterte. Sabi ni Mike Hiron, wala na kasi fashionista at yung masarap tumawa lalo pag maraming pasaway at magandang commentaries. Andito naman kayong lahat, so dito pa rin ako natatawa. Sabi ni Allen, si Attorney Ahmed, hindi pa ba hinihingi na tanggalin? Bakit? Saan ba siya? Wala naman siyang radyo ngayon. Although technically, he's also a frequent guest sa Karambola, so wala pa naman hiningi sa kanya. Tama si Papa Diggs, sinayang ni PBBM ang chance nila, kawawang next Marcos, sabi ni Ma'am Fra. Sabi ni Stan, bakit ba kasi focus na focus sila kay Pastor, mas marami pang problema ang Pilipinas na dapat pagtuunan ng pansin. Tingin ko there's something more to it. Pinapressure si Pastor, meron silang hinihingi. Sure ako dyan. And I think I have an idea. Wala lang talaga ako sa lugar na mag-announce nung balita na yan. Hintayin na lang natin nun sa tamang tao na mag-a-announce. Sabi ni Paul, pwede rin kaya hingin ulo ni Butod para ma-disbar? Well, you can file a complaint. Pero kailangan may basis kayo. Sabi ni Ma'am Mercy, natuwa ako sinabi mong they asked me to leave, tapos ang tawa parang success. Bakit? Di ba? Hindi ako maaga gumigising ngayon sa umaga. Pwede akong mag-late na live kasi hindi ako required gumising na maaga. Sabi ni user 11746, kaya daw tumakbo si BBM para pagka-presidente ay dahil naawa daw siya sa mga Pilipino. Sure ba yan? Grabe. Why don't you believe him? Sabi ni Ma'am Cecilia, one day po after na may nagbigay ng calendar ng Karambola sa amin, saka naman nawala ka po. Kasi hindi man lang binanggit ang pangalang Attorney Trixie dun sa dati po ninyong mga kasama. Totoo yan, bawal yung name ko. At tinanggal yung pangalan ko dun sa kanta na kinomisyon namin ni Boss Jojo.
Tapos, yun nga hindi na nila yata dinidistribute yung kalendaryo na may mukha ko. Oh well, ganyan talaga ang buhay. But it's so embarrassing for them. Not for the radio station, pero for the government officials. Garantisado. So, kakwento ko naman Ikikwento ko naman, hindi lang po ngayon yung oras na. Kasi sa totoo lang, naaawa din ako dun sa mga tao na iwan ko sa DWIZ. Hindi nila kagustuhan itong nangyari. In fact, I was hired to help in the ratings, to help dun sa discussion sa Karambola and so on. And nag-work naman po yung strategiya nila to include me there. Kasi mahirap rin yung puro lalaki lang yung nasa programa. Ang audience ng Pinoy, they like balance. Gusto nila represented ang hindi lang isang babae or hindi lang maraming puro babae. Kailangan merong balance, meron ding may mix. Unfortunately nga, may nakikialam sa kanilang programming. And dahil nga sa nangyari dun sa sa SMNI, maliwanag naman dun sa mga namamahala na posibleng mangyari yon sa kanila. Sabi ni Alain, na pag-usapan ba nila sa Karambola kung bakit ka tinanggal? Hindi po. Actually, hindi nga pwedeng i-mention yung pangalan ko. Basta the next day, wala na ako doon, wala yung pangalan ko sa jingle, wala yung mukha ko, and so on. Parang in-erase lang ako. I never existed. Parang ganon. But I do, and they can't deny that. And I'm still talking. And it's going to be very, very hard to explain why. Kasi kahit sila doon, hindi sila sigurado kung bakit. Kahit doon sa Malacanang, pag nagpapatanong ako, bakit? Ano na naman ang ginawa ko? So, wala silang ganon. Ewan ko, may mga naririnig akong teorya. I still have to verify that. Pero ang totoo niyan is, they were worried. Kasi, hindi nag-i-improve yung gobyerno. And habang nandun ako, ang audience malawak ang reach. Dito sa SOCMED, madali maguruguro yung mga programa, di ba? So, kung kakalimutan, we're on Facebook. We have 3 different venues sa Facebook. Yung Luminous by Tixie Cruz Angeles na namin paglinawan, yung Tixie Cruz Angeles na page, at saka yung Luminous Group. Okay? Mag-member kayo dun sa Luminous Group, yun yung mas mahirap matanggal. Tapos, merong YouTube, at matatag naman ang YouTube. So, kung kakalimutan, Luminous by TCA and AGP. Kung pupuntahan nyo yung page na to, yung cover niya, yung cover ng page, may mga links yun to all. And meron din po kaming Rumble. So, huwag pong kakalimutan. At syempre, nasa TikTok din. Sabi ni Rise and Shine Maharlika, sino suspect mo, madam, magpatanggal sa'yo? Well, hindi suspect, sure na ako. Kasi kahit noon, okay, di ba, I left government. Nag-resign ako kasi merong may gustong pag-resign din ako. And it wasn't the president. Okay? So, nung I went into the private sector, into my program sa Karambola, at doon, siguro halos buwan-buwan or every other month, may tumatawag. At nung una pa kunwari pa na hindi naman yon, hindi naman daw ako yung minomonitor. Pero habang tumatagal, ang daming tanong, bakit ganun si Trixie? Bakit sinabi niya ganito? Bakit ganyan? Sabi ni Stan, insecure lang si Elsmag sa'yo kasi mas mukha kang fresh. Kaya ka pitatanggal. Ikaw kasi di mo tinuruan ng skincare. Ayan tuloy. Ay, grabe kayo. Huwag kayong mean sa kanya. Ang grabe ninyo, ha? Teka, sino sa inyo nakakuha ng jokes ni Inday dun sa So, ang tapo namin, LV. Ayun, may isa pa. Tapos tawang-tawa siya. Hindi niya talaga mapigil yung tawa niya. Dapat ang Union of Lawyers ang magbalangkas sa pag-amyenda ng saligang batas. Not necessarily. Kailangan din natin naririnig lahat ng panig ng lipunan. Hey, sir, come here. Sir. Sir Bruce. Over here, don't bother Belly. Come here. Hi. Hi. Sino nanonood sa TikTok? Sa TikTok makikita niyo si Sir Bruce. Hi, there's Sir Barus sa TikTok. Teka, tignan nga natin. Sir, wait. Diyan ka lang. Don't leave. Okay, Sir Barus, come up here. Hindi ko mababa yung camera. Alright. Sir, say hi. Everybody say hi to Sir Barus. Hi! Go. Lie down. Down.
Lie down. Lie down. Okay, di later. Okay. Sorry po. Sorry po. Once in a while, ano, may guest stars dito sa akin. May guest stars dito sa ating line. Okay. Cute na. Cerberus is a Belgian Malinois. Hi. Hi, you're such a cutie. You're a cutie. Go get your toy. Go get your toy. Belly, stop that. Once in a while, si Serb naman. So, si Belly yung nasa, ano. On my table is my cat. So, oh my gosh, sabi, ayokong basahin yung statement ni CG Works kasi sabi niya, LV says, it means laging, ayoko sabihin. I'm getting in trouble for that. Again, and I'm always in trouble. Tingnan niyo nga, ano, nag-resign ako sa, ano, sa OPS, pagkatapos wala na ako sa programa ko, which means I'm always in trouble. For some reason, ginagawa ko naman ang trabaho ko, maayos naman ang trabaho natin. Yan, si Harry tulog na ako kasi Serb gising na gising. Kasi technically baby pa to he's only about a year old. Tawan-tawa siya. Sabi ni Ma'am Stormy, namimiss na daw niya yung woohoo, wow. Okay, so good night na daw sabi ni hey, Belly, you wanna say good night? Serb, no, come over here. Don't wake up Harry. Come over here. Stay here. Stay beside me. Sit. Good dog. Oh, yes, shake hands. All right. Now lie down. Go down. Wait, are you hungry? Sige. So, maraming salamat sa sa lahat ng sumubaybay sa na to. At tawang-tawa pa rin ako sa LV. Okay, natrapo. sa interpretation ninyo kung ano yung LV na trapo. So, maraming salamat. Ano ba? Sandali. Sir, wait lang. Say good night. Say good night, Sir Beres. Say good night. Hey, good night, everybody. So, good night, everybody. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At bukas, magkita-kits ulit tayo. And parang feeling ko kukunti ang calls ngayon, Ang saya-saya. So, maraming salamat sa pagsubaybay, sa stars, sa comments, so contributions ninyo in every way, including dun sa pag-like and share and follow and subscribe, sa pagpapadala ng kung anik-anik na regalo, lalong-lalo na dito sa TikTok, yung mga kay Banjo, nagpadala ng rose, nag-book na ang layo na nung iba. Okay, magpadala naman kayo, doko lang. So lahat ng nagpadala ng kung ano-ano, and thank you very much, nakapag-OOTD tayo today, di ba? So, bukas uli, kita-kits tayo. And ingat-ingat ang lahat, matulog kayo. Tulog ng maaga, kumpletuhin niyo yung 8 hours ninyo. Stay healthy, kailangan po kayo ng bayad, lalo-lalo na sa susunod na rally. Thank you very much. Good night!